Alden, nagbigay na naman ng orchids mga kasembreros. Ito legit talaga ito mga kasembreros ha. Tapos si Kath naman, sobrang ganda dito sa bago niyang endorsement or parang shoot mga kasembreros na ginagawa. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahin ko ito mga kasembreros ha. Yung kanyang pagdalo no, sa SM City Cares mga kasembreros kanina sa Marikina nga mga kasembreros. So dito ay nag-share ng random photos ang GMA Network at ang mismong local government ng Marikina mga kasembreros. So naka-black dito si Soy Team sa kanyang cycling outfit mga kasembreros no. So sabi dito ng Inside Marikina Facebook page no 2 hours ago, Alden Richards. Ang kulit dito kasi nakita ko yung mga post ng Inside Marikina. Ang pinakamarami talaga kay Alden, almost 700 likes na yata no, or reactions 2 hours ago pa lang nila pinapost. Tapos yung iba talaga yung hatak ni Alden eh no. Nakumpara ko lang saglit mga kasembreros yung reactions na dami pa rin na-influensyahan no. Ang lakas talaga ng impact ni Alden mga kasembreros sa social media. So, and maging of course na sa personal life mga kasembreros kapag nandyan siya ay nagtitilian ng halos lahat mga kasembreros. Sabi dito ng Inside Marikina 2 hours ago, Alden Richards is here in Marikina today, June 6, 2026. Alden is joining hundreds of cyclists in celebrating World Bicycle Day 2026 at the Pedal Power event here at SM City Marikina. Kawayan nyo siya if you see him on the road here in Marikina. No, sabi dito ng Inside Marikina. So tapos yun, random photos. Wala akong makitang ibang artista eh, no, mga kasembreros. So purely organized lamang siguro ito ng local government na unit nila mga kasembreros. Hindi. Wait. Parang si Sir John. Si Johnny, ano ba to? Si Johnny Fred, something like that. Ito yung mga kasembreros. So, nangunguna, no? Of course, pila si Alden, mga kasembreros. Siya yung front face, no? Siya yung pinakauna dito, mga kasembreros. Kasi nga, phenomenal. He is the face of World Biking or World Cycling Day ngayon mga kasembreros na hineld ng Marikina local government unit mga kasembreros, especially no yung yung SM City mga kasembreros sa Marikina. So ang cute lang kasi dito parang nag-organize sila, tapos si Alden yung pinaka main face mga kasembreros or the man of the hour no, so ganun siya mga kasembreros. Tapos, ito, na-recall ng isang admin kagabi, kasi June 5, 2025, ginawa ni na Alden at saka ni ni Mama Ten, mga kasembreros, itong kanilang, yung kanilang sayaw-sayaw sa Oxycure. Na para bang kulitan nila mga kasembreros, tapos may, sabi niya, may secret, ako na naman, ano na naman yan, sabi ni Mama Ten. Sabi niya, sabihin mo na, tapos sabi niya, I found the one, sabing ganoon ni Alden mga kasembreros. Tapos, anong the one? Sabing ganoon ni Mama Ten. Tapos sabi ni Alden, the one for my pimple Oxycure at 50% off this June 6 na. So, 6 ito mga kasembreros kasi nga ay June 6, 2025 ito mga kasembreros last year, no? Ang kulitan ni na Mama Ten at saka ni Alden mga kasembreros. Tapos, ito mamaya papakinggan natin, ito play ko kasi may audio siya mga kasembreros. Yung pag-i-insert or IV, intravenous insertion yata ang tawag doon sa may tutusok ng suwero, no? Tapos lalagyan ng dextrose, for example, yung ugat mga kasembreros, no? So, ito yung time na may boses kasi ito, yung pinost natin nung nakaraang vlog ay wala mga kasembreros. So, dito naririnig mo yung tawa ng nagka-camera, nag-video mga kasembreros kasi nga si Joros sobrang kulit, no? Iba-iba, no? Iba-ibang procedure yung ginawa nila dito mga kasembreros. So, pero yun, parang IV insertion yung ginawa nila dito na pagde-demo mga kasembreros.
Nadadala ko sa tawa nung nag-video. Kasi nga si Joros ay sobrang kulit. So, dalawang team ito no? Si Andrea Torres at saka si Alden. Si Faith Da Silva naman at saka si si Joros sa kabila. No, yung kay Andrea Andrea Torres at saka kay Alden Datahimik. Tapos si si Faith Da Silva at saka si Joros sobrang kulit mga Tapos sabi ni Joros, inhale, exhale. Sabi ka na, okay, mag-toothbrush mo kayo. Sobrang kulit talaga ni Joros dito mga kasubras. Pag exhale niya, toothbrush mo kayo. Grabing tawa dito mga kasembreros. Ang ginawa nila dito by batch. Una si Faith Da Silva at saka si Andrea Torres. Tapos next batch si Alden naman at saka si Joros. Sobrang kulit talaga ni Ay, naku po, sorry. Yung tawa kasi nung nag-video ay sobrang kulit mga kasembreros. So, kasi si Joros nga ay sobrang nagpapatawa mga kasembreros. So, naka-block sila pareho, no? Sobrang kulit lang ni Joros talaga. So, as expected, mga kasembreros. So, sabi dito, jowa yarn, hawak mo ang beat na sabi dito. Ang kulit ng nag-video mga kasembreros. So, may isa pa rito. Yung nagde-demo mismo na yung head siguro ng nurse doon ay siya yung parang siya yung nagsasalita dito mga kasembreros, nag-instruct na Alden mga kasembreros. So yun, talagang ang cute dito. So binividyohan din siya dito mga kasembreros, no? Tapos mamaya papakinggan natin ito. Medyo makulit din yung nag-video mga kasembreros. So, yun, papakinggan natin ito, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos, ang cute ng caption dito kasi ito yata yung time na pagbaba ni Alden doon sa may ospital na kung saan sila nga nagde-demo ng Code Gray mga kasembreros. Parang nung pagbaba niya, may mga fans na tapos nagpapa-picture, pirma mga autograph. Tapos, ang ginawa, parang ang caption niya dito ay na para bang medical practitioner sa umaga, tapos brand endorser at artista sa gabi. So, yun yung kanyang caption. Kasi nga sa sobrang busy ni Alden, ay para siyang doktor sa umaga daw, tapos sa hapon naman, or sa gabi ay artista, no, or a brand endorser, mga kasembreros. So, which is definitely true, no? So, na sobrang busy ni Alden, ay talagang lagarista, kung lagarista talaga ito si Soiti mga kasembreros. So ang kulit lang ng caption niya dito ay mga kasembreros. Tapos yun is sa mga main items natin, major items mga kasembreros. Ito si Kath, no, mga kasembreros ay sobrang ganda dito sa kanyang black, so terno, no, twinning na kulay or na shade mga kasembreros ang Kath din, no, kasi nga black sila pareho this yung mga recent posts mga kasembreros. So leather jacket, no, ang post dito kay Kath mga kasembreros. So parang inayusan si Kath dito, leather jacket. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa niya dito. So may kasama siya dito yung kanyang kasama dito ay siguro part ng kanyang glam team, of course, no, mga kasembreros. So, it's either someone someday na shoot ito mga kasembreros or brand ulit, no, mga kasembreros. So, may pinost si Naybara na pero hindi ko na sinama dito kasi parang KFC pa niya dati na post yon o na video mga kasembreros, tapos na screen cap lang o na screenshot ni Ma'am Naybara Lopez mga kasembreros. So, itong kanyang, yung nag-post pala nitong picture ni Kath na naka-leather jacket siya na balot ay si Alex Amen 2, no? Something like that mga kasembreros sa kanyang social media account, no? So, dalawang pictures ang shinare 3 hours ago mga kasembreros. So, maraming salamat din po, no, kay Ma'am Naybara Lopez sa pagbahagi ng picture ni Kath na ito. So, sobrang ganda. Sobrang gwapa ni attorney dito mga kasembreros.
So, yun, ang hindi ko lang sure dito ay kung ano ito, no? Maybe endorsement shoot or someday pa nila mga kasembreros na taping. So, pero malalaman din natin yan, no? Sa mga future updates or posts mga kasembreros. Kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, sobrang kulit nito mga kasembreros. Kasi ito nalaman na gandang-ganda pala si Kath kay Miss Christine Hermosa. No, wala namang duda mga kasembreros, no, sobrang ganda ni Christine Hermosa kahit na nasa 40s na siya mga kasembreros. Dito ay parang sina Liza Soberano, Julia Barreto at saka si Kath, no? Yung parang tinanong dito na parang nagagandahan sila na mukha sa Philippine showbiz mga kasembreros. So yung kanilang na-mention nga dito ay si Christine Hermosa mga kasembreros. So si Liza Soberano, mamaya play ko ito mga kasembreros, no? Dito si Liza Soberano ay parang sabi niya puti daw siya, tapos not until na tumabi siya kay Christine Hermosa mga kasembreros, nakita niya na mas makinis pala si Christine Hermosa kaysa kay sa kanya, no? Parang sort of compliment kay Christine Hermosa na asawa ni Oyo Boy Soto mga kasembreros. So yun po, no, talagang maganda naman talaga ito si parang siya pure Filipina beauty talaga, no, si Christine Hermosa mga kasembreros. So yun po, nagulat na ako na si parang medyo bata-bata pa sina dito, no, sina Kath, si Julia at saka si Liza mga kasembreros. Pero yun, no, nagulat ako na nagagandahan sila sa kay Christine Hermosa pareho mga kasembreros. Tapos yung admin ni Alden dito 12 hours ago, sabi niya habang nag-aantay daw tayo na may papalabas ang Love Siargao, ay busy naman si Alden Richards mga kasembreros sa sa medical drama series na Code Grey, no? Which is definitely true, no? Si Dr. Grayson Lozano mga kasembreros, daming likes 12 hours ago, 282 reactions mga kasembreros. Tapos nag-share siya ng 2 pictures dito na surgeon si Alden. So parang semi-edited ang picture na ito mga kasembreros. Na kunwari ay naka-outfit na si Alden ng pang-doktor, no? Or pang-surgeon mga kasembreros. Tapos major item natin. So nagbigay ng orchids mga kasembreros, no? Si Alden. Pero hindi kay Kath dito sa kanilang, hindi ko alam kung director or management or part ng hospital ito mga kasembreros, no? Na kung saan ay nagbigay, parang birthday niya dito, kumanta sila ng happy birthday. Mamaya i-play ko ito mga kasembreros. So kumanta sila happy birthday, tapos yun, yung pinakahuli ay parang dinala ni Joros, no, yung orchids mga kasembreros na sabi ng mga admins, malamang sigurado daw sila na kay Alden galing itong orchids, kasi nga mahilig si Alden sa orchids mga kasembreros. Alam natin yung mama ni Alden, no, talagang favorite flower niyang orchids. So kung kaya may mga sentimental value kapag binibigyan ng orchids, no, ni Alden mga kasembreros. Si Mama Min, no, talaga binibigyan niya mga kasembreros dati. Tapos yun, no, and secret na lang yung iba. Secret na lang yung iba mga kasembreros. Pero dito ay yun, kulitan ito. So parang nataon doon sa may Code Grey nila na dito na event or naganap nga mga kasembreros ay may birthday pala, no? So kung kaya parang tinaunan nila na magbigay ng birthday gift at saka or birthday cake at saka orchids mga kasembreros si Alden. So ang kulit, no? Pag si Joros talaga, na-miss ko yung tambalan dalawang to, no, ni Joros at saka ni Alden mga kasembreros. So it brings us the parang yung feels ng Hello Love Again days mga kasembreros. Ang kulitan ni na Jim at saka ni Ethan sa Hello Love Again at Hello Love Goodbye. Hello Love Goodbye mga kasembreros. So yun talagang lang nakakatuwa, no, kasi talagang pagka mga special event, no, special occasion mga kasembreros ay talagang nagbibigay talaga si Alden ng
orchids nga mga kasembreros. So, which is alam natin na siya lang yung mahilig magbigay ng ganito mga kasembreros. And yung mga admins, ganun eh. Sabi niya, malamang kay Alden ganito orchids mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items ha. Piplay ko ito mga videos na sobrang matutuwa talaga kayo mga kasembrero. Tapos, ang Word of God ay pakinggan po natin no, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Sa pinagbalang araw po ha, sa bawat isa. Wala kilala ko yung maarte lang. Ang kulit! Hindi, sinubok. Ay, this one. Masecure mo. Saka, double check mo, wala po mapata. Wala pong Pinasok ko na kaganyan. Yung dito, maingay. Dito, tahimik. Okay. So yung Go, Ma'am Yvonne. kunwari na to na tayo. Guys, yung jowa ko, ayan o. Jowa yun. Ay, nawala na. lalim. Okay, exhale. Okay, magtutubrush po kayo. Inhale. Okay, ito na po, papasok na po. Ayan po. Dito, kalmado. Dito, napakaingay. Yes, may backflow. Diyos ko po. Ayan po, relax na po kayo. For your needle, you have to secure it properly para walang Pero hawak pa rin ito, ma'am. Okay. Hawak mo ang beatrice. Yan, connect In to po tayo. vein. In or... Wow, batch mo yun. Ang kulit. Yan. Yaks. Start to anchor. Okay. Uy, nakaready na po. Pero Thank you. Yun o. Good flow. Sobrang good flow. Nice. Galing, galing. Logi. Okay. Okay. Happy birthday to you. Aw, cute. Hey, hey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hey, hey. Aw, to you. Happy birthday, happy birthday. Cute. Aw. Yay. Diyos ko po. Para sa gala lang. Diyos ko po. Arko. Cute. 10. Go ate. Yung tiyan yung nabibigyan ng hangin, hindi yung gaga. So pag ganyan, lalakit siya ng pasyente mo. Tatanggalin mo siya. So ulit, kapag napunta ka dun, kailangan mo ulitin yung intubation mo sa Minsan, Doc, nagkakaroon ng lesions upon entry ng Yes. Bleeding. bleeding. Kasi yung blade po. And kapag multiple attempts, namamagak siya. So, kung ganito, kita pa siya ng maganda, pwedeng mamaga lahat yung vocal folds mo sa epiglottis. Let's go. Masisikip siya. Pwede na ako maging doktor. Kaya usually, first attempt, yan, usually incisor level 20. Christine Hermosa. Sino ba ang pinaka-nilook up nyo na star magic artist? Until now, nasa stars na kayo. Yung pag nakita nyo, wow. Christine Hermosa. Ako, even if... Sino para sa iyo, Sofia, ang pinakamagandang celebrity aside sa iyo daw? Christine Hermosa po. Talaga? Ako din.
Isa sa pinakamaganda, I find Tintin really beautiful. Perfect talaga. No? First time I saw her, it was also the first time that I really saw her up close. As in, na-mesmerize talaga. Di ba, direct? As in, oh my God, ang ganda niya. Parang ayoko siyang tabihan. Kasi akala mo dati maputi ako, pero pagkatabi ko siya. Kasi hindi, grabe yung kutis niya. Ang ganda, ang kinis, ang ganda-ganda niya, makinis. As in, ang ganda niya. Starstruck na Star Magic artist pag nakikita niya. Siguro pag nakita ko si Christine Hermosa, nasa stars, sa kanya siya yung goddess para sa akin talaga. Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasamaras. Title pala natin ay may the best na. So, ang title natin ay mas the best ang naghihintay. Romans chapter 8, verses 18 hanggang 19. For I, Apostle Paul speaking, consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So ito pala yun, no? For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. So napakaganda ito, mga kasambreros, na verse, no, sa Book of Romans. Tayo po, kapag may ina-anticipate tayo na bagay, let's say graduation, or parating na yung husband natin or asawa natin or anak or kapatid or kung sino man dyan galing sa abroad. Kapag may na-anticipate tayo, may inaantay tayo, mga kasambreros, let's say magulang natin galing sa trabaho, tapos pagdating niya may pasalubong, no? May mga ganong tipo, mga kasambreros. So, tapos, yung tawag dito, basta pag may na-anticipate tayo, mga kasambreros, and yung promotion sa trabaho, no, po pwede, mga kasambreros. Tapos natanggap tayo sa trabaho, no? Tapos nakamit na natin yung ating pangarap na maging ganito ako. So pangarap mo maging doktor, pangarap maging seaman, pangarap maging pilot, pangarap maging teacher, pangarap maging ganito, ganyan. So ano siya, no? Kapag nakamtan mo na yung mga pangarap na ito, ay there is that sense of fulfillment, no? Kasi nag-expect ka, no? Let's say nag-aral ka ng 16 years, no, from elementary. Alam niyo po yung process ng yung process pala natin kung susumahin natin kung ilang taon tayo nag-aral sa Pilipinas, daycare, kindergarten 1, kindergarten 2, parang siba sa nursery, tapos gan. So 2 years, tapos 6 years sa elementary, so meron tayong 8 years. Tapos sa high school naman or sa junior high, 4. So we have 6, 8, 12 years na, mga kasambreros. Tapos sa senior high, 2. So 14 years. Tapos 16 years na. So tama yung calculation. Kapag 4 years or bachelor degree program naman kinuha mo, kasi 4 na taon yon, so you have 16 years, mga kasambreros. Grabe, no? 16 years, nagbuno ka, talagang nagsipag ka na makapagtapos ng pag-aaral, mga kasambreros. Tapos ang iyong syempre sa graduation, talagang anticipation nandoon, mga kasambreros, no? Nandoon yung tao dito, nandoon yung talagang masaya-masaya ka, no? Invite mo mga friends man, so on. Tapos hahanda kayo kasi celebration, graduation yung mga kasambreros. So, pero doon sa process for how many years na nag-aral ka, ay parang worth it, mga kasambreros, kasi mas the best yung naghihintay kapag ikaw ay mag-aral or kapag ikaw ay nakapagtapos, kapag ikaw nag-graduate or kapag ikaw nakapagtrabaho. Kasi kapag ikaw nagtrabaho, so syempre magkakaroon ka ng sahod din, so on, no? Parang ganoon siya, mga kasambreros. So, mas the best ang naghihintay. Parang yung situation natin ngayon ay hindi pa yan yung pinaka, no? Parang may mas sukdulan pa, mga kasambreros. May mas maganda, may mas the best, may mas mainam, may mas beneficial, may mas basta may mas kaaya-aya, mga kasambreros, na nag-aantay sa atin. So dito, no, tinutukoy dito ni Apostol Pablo, mga kasambreros, ay yung buhay sa heaven. Okay, yung buhay na nag-aantay sa atin sa kabila, mga kasambreros, ay wala nang iyakan, wala nang bighati, wala nang problema, hindi ka na sabi, anong lutuin ko, ano yung dadamit ko, ano yung ipanlalaba ko. So parang ganun ba, mga kasambreros? So pa yung mga ginagawa nating routines everyday dito sa mundo, ay hindi natin siya gagawin. Alam niyo, na-imagine nyo ba kung gaano kalalim ang buhay? No, na parang pag namatay ang tao, so wala na, hindi na tayo dito sa mundong ito, no? Nandun tayo sa kabila. So ano yung mga nandoon sa kabila? And it's forever, mga kasambreros, no? So na-imagine nyo ba, yung buhay natin is not just 70 years, 80 years, 60 years, or 90 years, or 100 years sa mundong ito, mga kasambreros. We are
kung dito natin dapat na iisip na malalim yung purpose ng buhay. May malalim na purpose at dahilan ng Diyos natin kung bakit tayo nag-exist. Hindi lang tayo pang dito lang mga kasembreros. We are set to eternity mga kasembreros. We are set to forever and ever and ever sa eternity. So hindi lamang million years ang gugulin natin doon mga kasembreros no? So kung tayo po ay sobrang busy sa ating mga daily agenda, sa ating mga daily routines, na kailangan matapos to, kailangan gawin to. So tama naman po yun, pero the main purpose, the main reason of our existence ay mas malalim kaysa sa nakikita natin mga kasembreros. For example dapat isipin natin ang purpose or isa sa mga purposes ng buhay natin, meron tayong mission. Kaya ang mission natin is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and to love other people as we love ourselves. So, and then of course, yung pagbabahagi ng gospel. So, part ng mission natin. And isa sa mga purposes din natin is yung buhay natin sa mundong ito is an assignment. Meron tayong assignment. Ano yung assignment natin? Alagaan yung mga anak, kapatid, magulang, pamangkin, asawa, and so on. So, ganoon siya. No? We are stewards. Kaya tagapangalaga tayo mga kasembreros ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasi pinagkatiwala ng lahat yan sila sa atin. No? Yung anak natin, asawa, magulang. Kasi yes, makakapiling natin sila sa mundong ito, pero sa kabila, no, talagang doon ay worship kay Lord nila mga kasembreros yung gagawin natin. So, yun yung, kasi nabasa ko yan sa The Purpose-Driven Life, no? So, I also encourage you to read The Purpose-Driven Life by Pastor Rick Warren, mga kasembreros. So, mahalaga na maintindihan natin yung dahilan, no, yung reasons, mga kasembreros at purposes kung bakit tayo nandito sa mundong ito mga kasembreros. We're not just here to do our own things, no? Tama naman na magtrabaho tayo. Tama naman na may mga agenda tayo araw-araw, may activities tayo na ginagawa araw-araw. But more than those things, more than those activities that we normally do every day, ay merong pinapagawa ang Diyos sa atin mga kasembreros. So, yun po siya. May kung dati yung mga prophets, no, yung mga nagsilbi sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, talagang binahagi nila ang gospel, no? Talagang ngayon din po ay part tayo ng kingdom ng Diyos mga kasembreros. We share the gospel, we share the truth, no? We share the love of Jesus Christ mga kasembreros. The world in which we live is a fallen world, a place of sufferings and trials in a time of heartaches and problems, a life of difficulties and sickness in a season of disappointments and death. So yun nga, may kamatayan tayo mga kasembreros. So afflictions and anguish stalk our path like a hungry pack of jackals, and there are no respecter of a person or position, clime or creed, wise or foolish, young or old, believer or unbeliever. So, ang mundong ito, no, ang mga trials daw mga kasembreros at saka mga pighati, yung mga problema, ay para sila mga uhaw na mga wolf or mga jackals mga kasembreros. So, hindi nila titingnan kung anong posisyon mo, anong yaman mo, o anong family background mo, anong educational background mo. So, wala, no? Yung sakit, for example, no, anyone can have a sickness, mga kasembreros can experience sickness. So, walang sinisino-sino na yung trials or problema sa mundong ito mga kasembreros. So, may yaman, may problema. No? Yung mga may position or power sa gobyerno, may problema. So, lahat po tayo mga kasembreros. So, and if this were all that life offered to humanity, we would indeed be the most miserable of species, for we would remain dead in trespasses and sins without God and without any hope in the world. So grabe no, kung ito lang daw yung ito lang daw yung sasapitin ng humanity o sasapitin natin sa buong buhay natin mga kasembreros, ay tayo pinakakawawang nilalang or species mga kasembreros sa mundong ito. Kasi di ba yung mga hayop, no, sila yung problema nila makakain lang, makasurvive, pero sa atin ang dami natin problema. So sabi dito ay tayo na pala yung pinakamiserable na nilalang mga kasus or nilikha ng Diyos, kasi nga ang dami nating problema kaliwat kanan ng mga iniisip mga kasembreros. So pero ang verse na ito mga kasembreros, no, sa specifically yung Romans chapter 8 verse 18 ay nag-offer sa atin ng
gumawa pa ng pag-asa. Suffering is placed alongside with great glory. Sadness is contrasted with lasting glory. Despair is put in contradiction or contradistinction with the glorious hope that is set before us, while death is forever swallowed up in the abundance of everlasting life. So kasi di ba yung kamatayan, yung eternal death mga kasombrero sa impyerno ay forever yun. Pero nilamon ito ng abundance of everlasting life mga kasombrero. So, grabe no? Kasi si Jesus Christ, death has no power over Jesus Christ. So that is why we have an abundant and everlasting life in heaven. Kasi natalo nito ang impyerno mga kasama. Suffering in this world also helps us to keep our eyes off the things of this world, the lust of the flesh, the pride of life. It is in times of suffering that we are inclined to lean upon the Lord, to entreat Him in prayers and petitions, to stay very close to the shelter of His wings. And Paul reminds us that suffering produces perseverance, character, and character hope. So yun siya, no? Mga kasombrero. So, gamitin natin yung ating sufferings para mag-produce pa ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. We depend more, we lean more, mga kasembreros, no, sa Panginoon kapag meron tayong trial. So, gamitin natin ito na instead of maging hopeless tayo, no, or experiencing despair, mga kasembreros, ay gamitin natin ito para mas lalo lumakas ang ating pananampalataya. So, kagaya ng sinasabi natin, the more we encounter trials, ay the more that we trust and depend on God, mga kasembreros. So, suffering and all its aggressive associates pale into blinded insignificance when placed in their correct eternal perspective. For when laid alongside the truth of the gospel and the glory that shines forth from its eternal pages, they are not even worthy to be considered in the same breath as our reality in Christ in our eternal heavenly future. So, ganun siya mga kasembreros, no? Kung ikukumpara natin, mas the best pa rin nag-aantay, no, sa atin mga kasembreros doon sa kabila. So, kung meron man tayong sufferings ngayon, gamitin natin ito na lumapit pa lalo, no, sa Panginoon mga kasembreros, because He's just waiting for us. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, na mas the best ang nag-aantay sa atin sa kabila. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.